flood control, we can accommodate whistleblowers. Since we have a witness protection program, they can actually go to the DOJ for this. And I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower. And they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon. In projects worth 5 billion. Those projects. Opo. Sir, ano na po yung prosesong pinagdadaanan nito pong lumapit sa inyo na abogado or yung mismong whistleblower po? Well, a letter first that they signify their intention to help the government in its fight against corruption and that they were willing to divulge information and that they just want the assurance of government that they will be protected. Sir, ito pong whistleblower, ano raw po yung maaari niya maibigay na impormasyon sa inyo tungkol doon sa proyekto? Yung modus operandi, yung hatian ng pera, lahat ng alam nila tungkol sa kontrata. Tsaka kung paano sumambulat yung mga irregularity. Sir, isang contractor lang ito o maraming contractor, maraming opisyal ng gobyerno? Gaano po kalawak? Well, let's limit it first to flood control. Doon muna tayo. Kasi marami kami trabaho rito, but just the same, whistleblowers are not. Kasama yan sa aming paghawak ng witness protection program. Sir, dito po sa specific na whistleblower na ito, hanggang sa mga opisyal ng gobyerno, kaya po niya magturo? Ang tingin ko kaya eh. Kaya lang hindi pa tumutuloy, nagbigay lang sa akin ng idea na yung contractor ang kinuha 40%, ang tiga-DPWH ganito, na na-encash yung pera sa land bank, kahit na DPWH lang, kahit payable sa contractor. Basta't marami na mga modus na sinabi sa akin nung Sabado. Kaya bukas, tingin ko ba yun, lalapit na naman sa akin. Sir, may hawak siyang mga ebidensya? Yun nga yung iniintay ko eh. Kasi nga, abogado to, siyempre wala mo na hawak to, nag-explore. Sabi ko, anong pag-uusapan natin? So sinabi niya sa akin, wala. Opo. Sir, sa witness... Ito, client ka to, na potential whistleblower, but we don't know kung gaano kalakas ang loob talaga ito. O mas gusto niya kung kasama siya sa demand. Sir, ano po yung pwedeng asahan ng mga whistleblowers po mula po sa DOJ and the Witness Protection Program? We'll discharge them as state witnesses. They will have to be charged first, then discharge as state witnesses to make sure that the cases are properly documented and that the case build-up goes on properly. Yun nga po, yung possible whistleblower na lumapit sa inyo, gaano po siya ka-involved doon po sa mga flood control projects? Nasaan po siya? Yung isa yung lawyer ng isang kumpanya na nasa top 15 na binanggit ng Pangulo. Opo. So ano po sir ang implication noon? Siyempre, inalam ko muna kung anong dapat, ano sasabihin nila at kung ano storya sa likod na storya. Yun nga, nagkakaroon ng encashment ng parang nagkaka-release ng pera ang land bank sa DPWH kahit ang cheque ay nasa pangalan ng construction company. Sino daw sir ang kumukuha ng mga cheque? Yung construction company ang kumukuha. Kasama nila ang DP. So within the DP, inaano ng land bank, sabay inaabot sa kanila cash. Ano na pa mangyayari ngayon? Nung lumapit sila, ano na pong gagawin ng DOJ? Ano yan? Ghost yan eh. Ghost projects ang pinag-uusapan.